Marumi, mabaho, yan ang nasa isip ng mga tao kapag sinasabing ilog Pasig. The government aims to create a multi-use 25-kilometer-long promenade on both banks of the Pasig River in 3 years. Nitong kailan lang ay napabalitang pagagandahin daw ang mga gilid ng Pasig River. Pero alam niyo ba na bago pa man ito ay may bilyong pisong proyekto na para linisin ang mismong ilog Pasig nang walang gasto sa gobyerno? Ito ay ang malawakang Pasig River Rehabilitation Initiative ng San Miguel Corporation sa pamumuno ni Ramon S. Ang. Ang project na ito na suportado ng DENR at mga local government ng Metro Manila ay bahagi ng mas malaki pang kusang loob na project ng San Miguel para linisin ang mga ilog sa loob at labas ng Metro Manila. Ito ay para masolusyonan na ang pagbabaha sa napakaraming lugar at para maibalik ang buhay ng mga polluted rivers natin. Sa iba't ibang world rankings, consistent ang mga ilog natin, lalo na ang Pasig River, sa mga pinakamaruming ilog sa buong mundo. Ito ang mga ilog na nagdadala ng pinakamaraming basura, lalo na ng plastic, sa mga karagatan. Bago inumpisahan ng SMC ang Pasig River cleanup nito, nauna nilang nilinis ang Tulyahan River na dumadaloy sa Navotas, Malabon, Valenzuela at Caloocan. 1 billion pesos ang ginastos ng kumpanya para sa proyekto para makuha ang tune-tuneladang burak at basura na ilang dekada nang naipon at nagpababaw sa ilog. Nag-hire at nag-train din ang kumpanya ng maraming tao para dito. Mula June 2020 hanggang August 2022 ay umabot sa 1.1 million tons ang naalis na dumi ng San Miguel mula sa 11 kilometers na kahabaan sa Tulyahan River. Simula noon, napansin na ng mga tao na hindi na masyadong binabaha ang mga lugar nila. Hindi na kami naapektuhan ng pagbaha, hindi na kami nahihirapan sa mga gastusin kasi pag may baha kasi magastos linis kami ng bahay. Kaya ito, maganda itong pagka-cleaning nila ng river dahil hindi na kami masyadong naapektuhan ng baha na yan. Umpisa pa lang na ginagawa yung proyekto na clean up ng ating Tulyahan River, marami na yung nagsasabi na maganda itong proyekto na ito. Dahil ito naman talaga yung solusyon sa ating mga baha, ang linisin ang ating mga daan ng tubig. Sa San Miguel Corporation, sa pamumuno po ni RSA, maraming salamat po sa ginawa ninyong proyekto dito sa Tulyahan River. At alam niyo po, napakalaking tulong po nitong proyektong ito na ginawa ninyo para sa aming mga mamamayan. At dahil successful ang project, ay nakipagtulungan na ang San Miguel sa national at local governments para maisagawa ang mas malaking Pasig River Cleanup Project. Pero hindi rin naging madali ang paglilinis ng Ilog Pasig. Pagkatapos magsagawa ng bathymetric studies ng SMC ay nakitang sobrang tigas na ang ilalim ng ilog. Kaya mas specialized at mas malalaking equipment ang kailangan dito. Napakalawak din ng Pasig River at ilang malalaking ilog pa ang dumadaloy papunta rito. Ang soil erosion na galing sa mga bulubunduking lugar at mga basura mula sa iba't ibang syudad ay dito lahat ang bagsakan. Kinailangan ulit bumili ng mga bagong makinarya ang San Miguel para masolusyonan ang problema. Dating sikat ang Ilog Pasig sa kasaysayan ng Pilipinas, pero nitong mga nakaraang dekada simulang matapos ang World War II ay tuloy-tuloy ang pag-decline nito hanggang maging simbolo ito ng polusyon, kapabayaan at kahirapan. Marami na rin programa ang nagdaang mga administrasyon para maibalik ang dating kalagayan ng Pasig River. Pero cleanup na ng San Miguel ang naging pinakamalaki at pinakamabilis. Kahit mga taga-ibang bansa, bumilib din. Kaya't tumulong rin ang mga ito sa kanilang munting paraan. Nalinis na rin ng San Miguel pati ang kahabaan ng San Juan River, isa sa mga malalaking ilog na kakabit ng Pasig River. Sa kabuuan, nasa 2 billion pesos ang tinatayang ginastos ng San Miguel para sa project
Walang gastos ang gobyerno at taxpayers. Lahat sagot ng San Miguel bilang malasakit sa bayan at sa kalikasan. Ang resulta, bago matapos ang 2023 ay naalis ang nasa 1.4 million tons ng burak at basura mula sa 26 kilometers na kahabaan ng Ilog Pasig. Tulad ng sa Tulyahan River Cleanup, ang mga waste materials ay maayos din namang nadala sa iba't ibang disposal sites na aprobado ng DENR. Dahil dito, mas maraming tubig bahana ang kaya nitong kargahin palabas sa Manila Bay. Dahil lumalim na rin ang Ilog Pasig at naalis din ang mga water hyacinths, mas safe na ito para gamitin sa water transport. At dahil natanggal ang maraming basura, inaasahan na gaganda kahit papaano ang water quality. Dati pa, matagal ang paghupa ng baha. Minsan maabot ng overnight, isang 2 araw, ganun, dito sa area namin. Pero ngayon, mula nung ginawa na itong aming tabing ilog ng San Miguel, natanggal yung mga batong malalaki. Nalaliman nila yung ilog na yan. Kaya ngayon, yung nangyari sa pagbaba sa amin ay mabagal na ang pagpasok sa amin sa lugar namin. Tapos pag halimbawa man humupa ay mabilis na mawalang tubig sa aming area. Napakalaki po ng tulong ng San Miguel Corporation with regards dun sa dredging. Ang dredging kasi is to avoid yung ating mga maritime hazards. Kasi pag shallow water, so hazard to navigation. Siyempre mababahura yung ating mga stakeholders na dumadaan. Yung mga maritime stakeholders natin mababahura. So with the help of this, naging navigable yung whole stretch of the Pasig River. At kung mapapansin nyo rin po, ang Pasig River dati medyo may masangsang na amoy. Ngayon po, wala na po. Napakalinis na po. Although, continuous pa rin po ang ating rehabilitation ng Pasig River with the help of LGU and the San Miguel Corporation and other stakeholders. Pero hindi pa dyan natatapos ang advocacy ng San Miguel para malinis ang mga mahalagang ilog. Sa katunayan, mas pinalaki pa lalo ni Mr. Ramon ang River Rehabilitation Project ng SMC. Mula sa Pasig River, ito ay umusad na sa Bulacan kung saan itinatayo din ng SMC ang magiging pinakamalaking international airport ng bansa, ang New Manila International Airport. Nauna na nitong nalinis ang mga ilog na kabilang sa Marilao, Mekawayan o Bando River System. At dahil na rin sa kahilingan ng ibang bayan at syudad sa Bulacan ay maisasama na rin ang iba pang mga ilog sa lalawigan. Sa ngayon, mahigit sa 2 milyong tonelada ng waste materials ang naalis ng San Miguel mula sa 25 kilometro kahabaan ng mga ilog sa Bulacan. Karamihan nito ay nagamit sa pagpapatibay ng mga water dikes at sa pag-develop ng biodiversity offset para sa mga ibon na kauna-unahan sa Pilipinas at bahagi ng pag-develop ng SMC ng airport project nito. Sa kabuuan, umabot na sa total na 4 na milyong tonelada o 4 million metric tons ang dumi na natanggal ng San Miguel sa mga ilog ng Tulyahan, Pasig at Bulacan. Lumagda rin kamakailan ang kumpanya ng kasunduan sa DENR at mga local government units ng Pampanga, Cavite, Laguna at iba pang lugar sa Metro Manila para magsagawa ng paglilinis ng ilog sa mga lugar na ito. Ito ay maituturing na pinakamalaking corporate social responsibility project sa bansa para sa kalikasan. Ang advocacy at pagkilos ng kusa na ito ng San Miguel Corporation para linisin ang ating mga river system ay napakalaking hakbang tungo sa pagpapabuti ng pamumuhay ng maraming Pilipino. Higit sa pagpapaganda at pangalaga sa ilog ay ang kailangan para masiguro na may maganda, malinis at mabuting kinabukasan ang mga susunod na henerasyon.